at this point, let's get the latest developments on the ongoing EDSA rehabilitation. We have mobile journalist Arles de los Santos joining us this morning. Hi Arles, so kamusta na ba ang EDSA rehabilitation? Muli, nagpapatuloy nga ang 24/7 na rehabilitasyon ng EDSA, at kung saan ngayon nandito tayo sa kahabaan ng Roxas Boulevard. Ito, kung makikita ninyo sa aking kapaligiran, dalawang linya ito originally na ngayon ay kinakailangan ng road reblocking. Dito sa bahagi na ito, yung bus lane, yung EDSA carousel, kung saan ngayon hindi nadadaanan ng mga regular na bus dahil nga sa nagpapatuloy na konstruksyon. Then ito naman, kasunod na linya na ito ay sa mga para sa mga private vehicles. Pero dahil nga sa sunod-sunod at tuloy-tuloy na isinasagawang rehabilitasyon nito, medyo nagkukos na ito ng traffic. Ipapakita ko lamang sa inyo yung situation dito. Kasi mula kaninang umaga po nang dumating tayo dito, hindi naman masyado ganito kadami yung mga sasakyan. Pero ngayon medyo nagkakaroon na ng slight build-up dito sa mga sasakyan dito, particular doon sa may bahagi ng MRT at LRT. Doon kasi merong crossing and then may traffic light, and kabahagi na ng mga private na mga sasakyan, yung mga bus na malalaki, yung iba nga provincial buses pa. Kaya naman yun yung nangyayari, medyo bumabagal yung daloy ng trapiko dito. Pero Pauline, ito kung makikita ninyo, meron din dito, binabakbak yung mga kalsada. Ito yung road reblocking na tinatawag, ito yung mga bahagi ng EDSA na ito na medyo malalambot na o kailangan na talaga ng rehabilitasyon, kaya yan yung binabakbak. And then after nyan, lalagyan yan ng asphalt. Pero ang kaibahan nito po sa ibang mga bahagi dito sa EDSA, hindi lahat ay kinailangang bakbakin. Kagaya nito, yung iba ay talagang tinapalan na lamang ng asphalt, pero merong mga minor reblocking para nga sa gayon magpatuloy daw na madaanan nito ng publiko. At ilang araw na rin nararanasan yung pagbigat ng trapiko sa iba't ibang mga bahagi ng 24 na kilometrong EDSA. Pero ayon sa DPWH, layon nila na kung maaari mas maagahan pa ang pagtapos nito, at 24/7 na rin ang mga personnel na nagtatrabaho dito at nag-augment na rin ng ilang mga kagamitan para mas mapabilis pa nga ang paggawa dito sa EDSA. Puli. So matatapos naman on time, Arles, kasi hanggang January 5 lang, di ba, ang 24/7 na operations. And syempre, inaasahan na natin na after ng bagong taon, babalik na rin ang mga tao from their vacations at lalala pa ang trapiko. Actually, Pauline, yung 24/7 na matapos yung parang yung bus lane na kahabaan nito and yung second lane, ito ay actually goal nila kung maaari daw matapos pa nila ng mas maaga. Kaya nag-augment na sila ng mga equipment, pati mga personnel nila talagang round the clock na rin na nag-duty, and they're hoping na hindi nga ito maka-apekto yung mabigat na daloy ng trapiko sa inaasahan na pagbalik ng publiko pagkatapos nga ng holiday season. All right. Well, thank you very much for those updates. That was mobile journalist Arles de los Santos.